Dimitri Valencia's channel. Maraming salamat sa panonood ng ating Cavite Laguna Expressway update para sa Oktubre 2025. Sa video na ito, ipapakita natin ang progreso ng tatlong natitirang bahagi ng CALAX. Subsection 3, mula Aguinaldo Interchange hanggang Governors Drive. Subsection 2, na mula Governors Drive Interchange hanggang Open Canal Interchange. At Subsection 1, na mula Open Canal Interchange hanggang Kawit Interchange. Isinama na rin natin sa update na ito ang CALAX Kawit Viaduct Extension at ang CALAX Cavitex Link Expressway o CC-Link. Kung tutusin, marami talaga nangyari sa loob ng buwan na ito para sa buong CALAX at pati na rin sa CC-Link. Kaya maganda itong i-compile para makita ang pangkabuuang progreso ng proyekto. Na-compile na sa video na ito ang lahat ng mga development mula Setyembre hanggang ika-22 ng Oktubre para makita ninyo ang pangkahalatang progreso. Patuloy ang clearing works sa Aguinaldo Interchange. Kung ikukumpara sa nakaraang buwan, mas malinis at mas maayos na ang area. Lumalapit na rin ang mga PCCP activity sa Interchange Bridge 4. Kapag umuulan, naapektuhan ang access. Basa at maputik ang daan, kaya bumabagal ang galaw ng kontraktor. Mas mahaba na ang nasementuhan kumpara dati, pero marami pang mga lugar ang walang semento. Makikita rin ang mga bundok ng lupa na kailangang alisin bago magbukas sa publiko ang CALAX. Kailangan ding makumpleto ang perimeter wall ng alignment. Sa lugar na ito, parang mga isla pa ang PCCP, hiwa-hiwalay at hindi pa tuloy-tuloy. Mapapansin na cut section ng design ng subsection 3. Pag tumubo ang mga halaman sa magkabilang gilid, magiging maganda ang visual experience ng mga motorista. Literal na green expressway ang magiging dating. Sa ngayon, may mga kalapit na komunidad na dumaraan pa sa access at nakikiusap na huwag mo na isara. Sana maresolba ito agad. Sana matapos din agad ang Langkahan Underpass Bridge para hindi na mahirapan ang mga motorista sa temporary diversion road lalo na kapag umuulan. Malaki pa ang clearing works bago makarating sa Waterway Bridge 9.
Marami pang lupang kailangang hukayin at alisin bago makapagpatuloy sa mga susunod na aktibidades. Isa sa mga inaantabayanan dito ay ang pagsasaayos ng Overpass Bridge 4 para maging accessible na sa mga motorista. Parang sneak peek ito ng completion. May signage na ng Governor's Drive Interchange malapit sa Interchange Bridge 3. Pero hindi namin sinasabi na matatapos na. Sabi namin, parang sneak peek lang. Ito ang kasalukuyang itsura ng Governor's Drive Interchange. Marami-rami na rin ang mga naka-PCCP rito. Pansin ba ninyo? Silipin naman natin kung nasaan ang PCCP works noong Setyembre sa bahagi ng main alignment.
Tuyo na ang ilalim ng Interchange Bridge 3 at nadaraan na rin ng mga truck ng kontraktor. Tara, silipin natin ang area sa ilalim ng Interchange Bridge 3. Medyo kapansin-pansin na mataas ang vertical clearance nitong Interchange Bridge 3. Kapag dumiretso pa tayo, papasok na tayo sa subsection 2. Papapansin na ninyo ang ramp na ito papuntang Toll Plaza. Silipin natin ang ginagawa sa iba pang mga ramp ng Toll Plaza. Sa hinaharap, magkakaroon din ng access mula rito papuntang Open Canal. Dito nagtatapos ang update natin para sa Calax Subsection 3 ngayong buwan. Ngayon, ang susunod nating titingnan ay sa Subsection 2. Ito ang mapa for reference. Silipin natin ang Waterway Bridge 8. Nasa Waterway Bridge 8 na tayo ngayon, malapit sa Can Asia at Arnaldo Highway. Makikita na ang initial earthwork sa lugar na ito. At sa mga susunod pa na mga phase, aabot na rito ang main alignment. Ang main alignment ay daraan sa ilalim ng Arnaldo Highway. Nakalaan na dumiretso ang alignment dito, pero hindi pa nakakapag-clearing sa area ng state land kaya hindi pa ito maituloy.
May forma na ang Expressway Bridge 8 dito sa loob ng state land. Nakakabit na ang mga MSE wall at nilalagyan na ng granular backfill sa likod para ma-stabilize ang structure. Ang granular backfill ay durog na bato o graba na nilalagay sa likod ng MSE wall para maging stable, makompact na maayos at hindi mag-iipon ang tubig. Lalabas na tayo mula sa state land sa General Trias at silipin naman natin ang pinakabagong bahagi ng subsection 2 kung saan may ongoing clearing activity na. Fresh clearing activity ito at halatang may nagbabalik na kontraktor sa Calax. Welcome back, CM Pancho. Si CM Pancho ang isa sa mga kontraktor na gumawa sa bahagi ng Horse Ranch sa Silang. Iyon ang Calax Subsection 4 hanggang sa Sabutan area. Sa wakas, lumawak na ang portion ng subsection 2 na may acquired road, kaya mas may movement na dito ngayon. Hindi tayo sigurado sa barangay, pero mukhang sa Buena Vista 2 banda ito. Itong alignment na nakikita ninyo ay didiretso hanggang sa Waterway Bridge 5 sa bandang Mayor's Drive. At isa pang magandang balita, kumpleto na ang girder installation sa Waterway Bridge 5. Yung tatlong natitirang span ay nalagyan na rin ng girders last week. Isinama na rin natin sa update video na ito ang kabuuang girder installation ng Waterway Bridge 5 para makita ninyo ang kabuuang progreso. Ang girder installation, Part 2 ng Waterway Bridge 5 ay nagsimula noong ika-14 ng Oktubre 2025 at tuluyan nang natapos noong ika-18 ng Oktubre 2025. Type 6 girders ang ginamit sa installation na ito. 8 girder kada span. Nagpatupad din ng stop-and-go traffic scheme para sa mga motorista na dumaraan sa Mayor's Drive habang ginagawa ang lifting. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng Part 2 at hindi natapos ang girder installation ng mga nakaraang buwan ay dahil kulang ang available space para sa girder fabrication yard. Nasa tabi lang ng span 1 ang fabrication yard. Yun yung span na nakapwesto sa may Mayor's Drive. Unang in-install ang girder sa span 3.
Nakisama ang panahon at hindi umulan ng malakas. Kapag bumubuhos kasi ang ulan, nahihirapan ang pag-transport ng mga girder dahil nagiging maputik ang access road. Makikita sa mga naunang araw ng girder installation at lifting na maputik ang access area dahil umulan bago pa man ang nakatakdang schedule ng lifting. Ang alignment ng Waterway Bridge 5 ay nakaspan sa Ilang-Ilang River. Sumunod namang ininstall ang Span 1 na nasa ibabaw mismo ng Mayor's Drive. Ginawa ito sa gabi para mas kaunti ang dumaraan sa kalsada. Ang nakakatuwa, sa loob lang ng 5 oras, natapos ang pag-install ng lahat ng 8 girder.
tutuusin, mas masarap mag-document kapag gabi. Hindi mainit, mas ganado mga tao at mas buong momentum ng trabaho. At ang pinakahuling ikinabit ay ang SPAN 2. Nataon din na sa araw ng pag-install ng SPAN 2 ng Waterway Bridge 5, doon din pumasok sa Southern Luzon ang Tropical Depression Ramil. Mukha lang mabilis ang kilos sa video, pero matagal talaga ang proseso. Karamihan sa documentation namin ay naka-timelapse.
Congratulations sa girder lifting team ng Waterway Bridge 5. Sa wakas, nakumpleto na ninyo ang 6-span Waterway Bridge 5. Isa rin ito sa mga pinakamahabang tulay sa buong Calax. Ngayon, lipat tayo sa Expressway Bridge 6. Mula Arnaldo Highway, paakyat hanggang Waterway Bridge 1. Nagsimula na ang concreting work sa Waterway Bridge 3. Isinama rin natin sa video update na ito ang girder installation ng Expressway Bridge 5 sa Leora Homes na magdamagang ginawa mula sa ika-12 na Setyembre. Pasensya na kung mahaba. Mas gusto ko talaga ng isang bagsakan na kumpleto na ang mga update kaysa hiwa-hiwalay. Balang araw, mabubuksan ulit ang ilalim ng Expressway Bridge 6 para sa mga residente ng Leora Homes. Pansamantala lang itong isinara dahil sa kasalukuyang construction ng Expressway Bridge.
Ngayon, lilipat tayo sa Waterway Bridge 1 at daraan na rin natin ang Open Canal Interchange para makita ang progreso doon. May 4 na girder na naunang na-install sa Waterway Bridge 1. Ngunit pansamantala itong inalis para sa kinakailangang adjustment. Normal ito sa construction kapag may kailangang itama bago ituloy ang final installation. Ito naman ang kasalukuyang kondisyon ng Open Canal Interchange. Interesting ang layout ng Open Canal Interchange. Nasa parte ng IMOS ang Trumpet Interchange at Main Alignment. Pero ang Toll Plaza at entry at exit ay nasa General Trias naman. Sa frame na ito, tanaw din ang SM General Trias. Ngayon, diretso na tayo at sundan muli ang alignment sa subsection 1. Ito ang sitwasyon ng alignment ng subsection 1 dito sa IMOS portion. May isa pang bagong contractor na pumasok sa Calax para hawakan ng subsection 1, si EEI, na siya ring contractor ng CC Link. Simula sa bahaging ito, EEI na ang naka-assign sa mga trabaho para sa subsection 1. Isa pang good news, may row clearing na sa bandang Alapan. Hindi lang ako sigurado kung saan sa Alapan banda, base lang ito sa reference map natin. Kaya kadalasan, nakabase ako sa mga community landmark at mga project site number bilang reference.
Silipin naman natin ngayon ang bahagi ng tuklong papunta sa Expressway Bridge 1A. Mula rito sa Expressway Bridge 1A ay magsisimula ang Calax-Kawit Viaduct Extension. Iba ang kontraktor na may hawak sa portion na ito. Hanggang dito sa area ng Gahak ang dulo ng Kawit Viaduct Extension. Paglampas dito, CC-Link na ang susunod na span ng alignment. Isinama ko rin dito sa video na ito ang huling 4 na girder na nilaunch ni EEI noong madaling araw ng ika-18 ng Oktubre 2025. Nakumpleto na rin ni EEI ang girder installation ng CC-Link. Itong ika-18 ng Oktubre ang araw na dire-diretso ako. Mula madaling araw sa CC-Link at buong maghapon naman sa girder installation ng WB5 span. Ika nga nila, walang tulugan. Stop and go ang traffic scheme sa busy na Centennial Road. At kahit madaling araw ay medyo mabigat pa rin ang daloy ng trapiko.
Mapapansin na naka-install na ang roadway lighting pole sa ibabaw ng viaduct. May ongoing works pa sa bandang Zeus para sa ramp ng CC-Link. Maraming salamat sa panonood ng ating Oktubre 2025 update. Maaari ninyong silipin ang description para sa mga timecode kung gusto ninyong tumalon sa partikular na chapter na nais ninyong balikan. Salamat muli sa suporta. Ang simpleng panonood at pag-share ng orihinal na link ay malaking tulong upang magpatuloy tayo sa mga ganitong update. Hanggang dito muna ang ating update para sa buwang ito. Magbabalik tayo sa susunod na coverage kapag may mga panibagong development sa proyekto. Ang bawat footage sa video na ito ay aming sariling dokumentasyon. Mangyaring huwag i-repost sa ibang mga platform bilang respeto sa aming likha. Ang tamang paraan ng pagbabahagi ay sa pamamagitan ng orihinal na link.